Gusto nyo bang malaman ang mga openings ni Magnus Carlsen? Simulan natin sa white pieces niya. Samahan niyo po akong pag-aralan. Okay, nandito po tayo ngayon sa Chessbase 17. At kung mapapansin nyo, isa lang ang makikita nyo dito, yung Database 2024. Ang alam ko may Database 2025 na, pero good enough na po ang Database 2024 para malaman natin ang lahat ng mga detalye, especially sa opening preparation. Ayan, dito po, pagka inopen ko ang Database 2024, may text, games sa taas, players, tournaments, annotator, sources, teams, at iba't iba pa na nasa taas, no? Pero i-click ko yung players para i-search ko sa baba, itatype ko Carlsen. Yan. Ang camera ko po nandito sa may right side, no? Kasi matatakpan yung board pagka nilagay ko sa left side. Okay, Carlsen, ayun, pinili ko po. Tapos, ang gagawin ko dito, right click and search white games. Yan. O di puro white games na ni Magnus Carlsen. Ang gagawin ko dyan, Control A, ibig sabihin, select all, tapos right click, then selection to book. Ayan, automatically magpo-process po ang 2,000 mahigit na nakuhang games dito ni Magnus Carlsen. 2,598. Ayan. Okay, at siya po ay na-form na sa book. Ayan, kung mapapansin nyo, no? Siya pala sa kanyang chess career, may pinakamarami siyang ginawa sa first move na E4. Ayan, kitang-kita po sa taas, no? Pumapangalawa ang D4, 850 games. Pumapangatlo ang C4, English opening. Pumapang-apat ang Knight F3, no? Masasabi nating universal opening kasi po maraming pwedeng transposition sa po pwedeng mangyari sa Knight F3. At tumira na rin pala siya ng Bent Larsen opening, panglima, na may 52 games at G3. Ayan. Ang nakolekta ay 25 solid rated games. Puro rated games po ito mga kamatyas yung mga nakalagay dito sa Database 2024. At G3 or E3, ayan. Pero hindi na natin pag-uukulan ng pansin yung E3. Focus muna tayo sa E4, especially sa mga E4 players na nanonood ngayon. Okay, at unahin natin yung E5. Ayan, sa kanya palang career ay may pinakamaraming tumira sa kanya ay E5. No, 512. At pumapangalawa yung Sicilian na may 434. Ayan, yung makikita nyo po sa ilalim ng N. Okay, nakita nyo po yung cursor ko gumagalaw. Ayan. Number of games kasi yan. O, unahin natin yung E5. At sinusunod pala dito ni Magnus madalas ay Knight F3. Okay, at meron din siyang Bishop C4. Meron din siyang mangilan-ngilan na sinubukang mag-King's Gambit. Ayan, may King's Gambit din. At Knight C3, ang paborito ng inyong lingkod. Ang Pa-Vienna Gambit. At D4. Ayan, okay. Ano bang tawag dito? Center game. At meron ding Queen H5. Naalala ko si Nakamura dito sa Queen H5 na to. Pero focus muna tayo sa madalas niyang ginagawa ang Knight F3. At ang madalas na ginagawa sa kanya dito, ayon sa record, ay 403 games, Knight C6. Ayan. At pumapangalawa ang Knight F6, Petrov defense. At D6, ayan pa, Philidor's defense. Okay, pero Knight C6 tayo. And madalas pala siyang nagbi-Bishop B5. Pumapasok talaga siya sa Ruy Lopez. Okay, at pumapangalawa yung Bishop C4, pa-Italian game, Yoko Piano. Okay, at Knight C3, pa-4 knights game or 4 knights tango kung tawagin pag nag-Knight F6, 4 knights na po yan. Okay, pero dito tayo, ayan, meron din pala siyang D4, sorry, ihabol ko yung kanyang Scotch game. O, nag-i-Scotch din siya. At meron din siyang D3, ang dami na pala niyang nasubukan. D3, approaching King's Indian attack. Kasi kapag nag-D3, ang kasunod po niyan ay nag-G3, Bishop G2, and castling kingside. Okay, at meron din siyang C3, pa-Ponziani opening or Ponziani gambit. Ayan. And G3, ayan, Pakia, same lang. Pero dito tayo, dumiretso sa pinakamarami niya at madalas niyang ginagawa ang Ruy Lopez. Tapos ang gagawin, ayun, A6 ang madalas ma-encounter niya dito. May pinakamarami yung A6, yung
classical, no? At yung Berlin, pumapangalawa sa kanyang experience sa Ruy Lopez. At G6, ayan, pa Cosio variation. At F5, dako, isa rin pong magulong gambit yan, mga gambitero, ayan, mahilig sa mga gulo-gulo kagad. At Knight GE7, ayan po ang mga na-encounter na ni Magnus sa kanyang Ruy Lopez. Pero dito tayo sa may pinakamarami, A6, tapos wala siyang variation na kumakapture sa C6. Meron kasi kumakapture sa C6 eh. Okay? Hindi pala siya pumapasok doon. Umaatras lang, Bishop A4, tapos, ayun, madalas ginagawa sa kanya yung Knight F6. No, very natural. At meron na rin siyang na-encounter na D6. Ayan, nakalimutan ko tawag niyan, pero isa rin pong sound and interesting variation. Tapos yung bishop ilalagay sa D7 para ma-counter kagad yung pin. At meron ding G6. Okay? Going to fianchetto yung bishop sa G7. So, balik tayo sa Knight F6 and castling. Syempre, king safety. At ayun, ito yung mga na-encounter na niya. Bishop E7, ang pinakamarami. At pumapangalawa yung Knight takes E4. At pumapangatlo yung B5. Okay? At yung Bishop C5 na papunta po sa Archangelski variation na tinatawag. Okay? Pero dito tayo sa Bishop E7, tapos Rook E1. And Rook E1 ang madalas niyang ginagawa. Okay, D3 na rin, nag-close Ruy Lopez kung tawagin. Knight C3, parang kahawig ng 4 games or 4 knights game, sorry. At meron na rin, meron na rin pala siyang capture pero isang game lang eh. Very occasional lang siguro yon. Dito tayo ngayon sa Rook E1 niya. And isa lang po ang na-encounter niya dito, yung B5. At tingin ko force naman. Kasi po, kakapture na yan dyan and kukunin na ng buong buo yung pawn sa E5. So, theoretically, talagang kailangan mag B5 na para maalis ang bishop. So, isa lang naman ang tira, bishop B3, tapos dalawa ang na-encounter niya dito, castling, at yung D6. Ayan. Okay, so dito tayo ngayon sa castling and A4. Ayun, ito pala madalas niyang ginagawa, A4. Basag kagad sa queen side. At meron na rin siyang C3. Ayan. Nag-iiba naman yan mga kamatyas. Depende sa kalaban niya. Especially, talagang gamit na gamit niya yung A4. So, kailangan niya mag-iba ng konti para kahit papano merong surprise factor naman sa kalaban niya. At meron na rin siyang tirang simpleng A3 lang para ang variation na yan ay kapag inatake yung knight, knight A5. Pag inatake yung bishop, may aatrasan sa A2. Okay, at H3, ayun, parang prophylactic lang, protection sa G4, release the back rank, pasingaw na yung king pag nag-H3, at meron ding D4, yan, kahawig ng Scotch game na break kagad sa D4 para maluwag kagad ang sentro. Okay, so pero dito tayo sa A4, at B4 ang madalas niyang ma-encounter dito. Okay, ina-advance lang, dahil meron na rin nag-try sa kanya ng isa, Bishop B7. Okay, dito. Okay, dito tayo sa B4. Tapos, okay, madalas ginagawa niya dito ay D3 lang. Okay, para siyang close Ruy Lopez. Ayaw niya ng medyo magulo. At D4 din, tinaray niya. Basta mga ganitong D4, hawig ng Scotch yan eh. Scotch idea or Scotch opening idea. At meron na rin siyang tinaray na A5. Okay, para wag maka A5 ang black. So, kailangan niyang gamitin yung space sa queen side. So, dito tayo ngayon sa D3. Tapos, madalas na ginagawa sa kanya ay D6. Okay? At may nag-try na rin sa kanya na medyo gumastos ng isang tempo. Matapos i-develop sa E7, nilagay sa Bishop C5 na tipong Archangelski pattern. Pero, ang question doon is, kung gusto mo ng Archangelski, bakit hindi mo diniretso on development kaagad sa opening sa C5? So, bakit kailangan gumastos pa ng isang tempo? So, mas logical pa rin yung D6 para bigyan ng buhay ang diagonal development ng light square bishop. Tapos dito, isa lang po ang ginagawa ni Magnus, wala nang iba, Knight BD2. Ayan, tatlo na encounter niya dito. May tumira sa kanya ng Bishop E6 na yan ang pinakamarami. At may nag-try sa kanya ng Rook B8 and Knight A5 para atakihin yung bishop. Okay, pero kitang-kita po sa kanyang record na Bishop E6. Okay, so na-try na rin niya Knight C4 dito pero isang beses lang. At mas maraming ginagawa niya ay yung Bishop takes, F takes E6,
Ayan, dito nagsanga pa rin. C3 o kaya knight F1. Ayan, okay? So knight F1, try natin, and then queen D7, tapos knight G3, at ito po ay naipanalo niya against 27-23 ang kalaban niya. So hindi nga lang natin makita kung sino ang kalaban niya dito, pero tingnan natin kung makukuha sa reference. Baka makita, reference. Ayun, ang kalaban niya dito ay si Peter Svidler. Ayun, hindi nyo na po kita dito, no? Medyo sagad dito sa kabila, sa katapat ni Magnus. Si Peter Svidler pala ang nakalaban niya dito. Ayan, at sa position na to, three notable players ang makikita nyo po sa ilalim ni Magnus ay si Peter Leko, isa rin pong super grandmaster and former top 10 sa buong mundo, and si Nikola Sedlak, kilala din pong grandmaster yan. Okay, so balik tayo ngayon sa book, opening book. Ayan. So knight D8 kay ano pala yan? Peter Svidler. Okay? At naipanalo po ni Magnus. Okay, at least nakita natin ano yung pinaka nangyayari kapag ka Ruy Lopez ang pumapasok kay Magnus. Hindi na po natin tatapusin yung game. Ang tinitignan lang natin dito ay kaunting sa opening part kasi po ito ay belong sa opening study under Magnus Carlsen White Pieces. Okay? So may mga nag-request po kasi sa atin. Ayan. So yan pala yung lumalabas sa madalas kay Magnus kapag sa usapang Ruy Lopez. O dito naman tayo mga kamatya sa mga Italian game. Ayan, pagbigyan natin sa mga Italian game player, paano pag nag-Bishop C4 si Magnus? Ano madalas ginagawa sa kanya? Nakaka-experience siya madalas ng Bishop C5. Ayun. With 50 games, Knight F6, 20 games, at may tumitira sa kanya ng D6. Ayan, pero occasional lang. One game lang yan against ang rating ng kalaban niya dito sa D6 ay 24-58. Ayan. Kung 24-58 ang kalaro niya, siguro yan po ay tinira sa kanya nung bata pa. O, sa top level kasi halata naman Bishop C5 or Knight F6 lang ang ginagawa dyan eh. O, pero diretso tayo sa Bishop C5. Ayan, madalas na ginagawa ni Magnus ay nagka-castling siya. O tapos, Knight F6 and D3. Simpleng didepensahan lang yung E4. Tapos, madalas na encounter niya, castling kagad, at meron din namang D6. Ayan, pero halos pareho lang yan mga kamatsas. Sige, i-castling natin. Tapos, ayun, 11 games ang ginagawa niya ay H3. Protection lang kagad sa G4. At na-try niya rin ng ilang beses, 6 na games ang C3 variation dito. Okay, para magdi-D4 o kaya B4. Ayan po, no? So dito tayo ngayon sa H3 and D6 ang pinakamarami na pumipili niyan sa kanyang mga nakalaban. At magsi-C3, ayan, halos na-transpose lang din sa with C3 variation. At A6, ayun. Yan ang madalas na encounter niya kasi yung bishop ay para may tataguan doon sa A7 pag inatake. So, very natural and typical po yan. Tapos, nag-A4 si Magnus dito. Ayan, pero halos dikit lang, no? 4 games, tinaray niya ang A4 at meron din siyang 3 games under Bishop B3 variation. Okay? So, yan pala ang ginagawa, no? Nag-A4 para pag nag-Knight A5, yung Bishop ay may tataguan sa A2. Yan po ang purpose kung bakit nag-A4. Hindi lamang para pigilan yung potential B5 ng black, pero bihira naman gawin kasi ng black yung tumitira ng B5. So ang purpose talaga ng A4 to gain space sa queen side at yung bishop ay maiatras sa A2 pagka inatake mga kamatsas. So balik tayo dito at bishop A7 ang madalas niyang ma-encounter. Theoretically yan talaga ginagawa para hindi na matempohan ng D4, ng B4. Ayan, at dito ay rook E1 ang ginagawa niya. O, wala na siyang ibang knight B2 or something. Rook E1 talaga mga kamatsas. At ayan, dito ay halos pandikit na ang mga naengkwentro niya na tumira sa kanya ng knight E7. Ang idea ay ilalagay yung knight sa G6. At meron din tumira sa kanya ng H6. Siguro naiilang na baka ipin ng bishop sa G5. Kaya pinigilan muna, nag-H6 muna. At meron din namang isang game lang na tumira sa kanya ng bishop E6, hinamon at sinagot naman kagad ng knight BD2 para suportahan ang knight sa C4, ang bishop sa C4. Okay? So dito tayo ngayon sa knight E7, tapos isa lang ang ginawa niyang tira sa 2 games. O D4, challenge the E5, tapos nag knight G6. Okay? At dito po nagsanga na
At ayon sa okay, wait lang, knight G6, no? Sino-sino ba mga na-encuentro niya dito? Punta tayo sa reference. Kiklik ko po sa taas. Ayan, no? Yung reference. Tingnan niyo po yung cursor ko. Reference. Tingnan natin. Sino ba nakalaban ni Magnus dito? Nakalaban niya ay si Nakamura at si Sergey Karyakin, mga kamatsas. Nakamura and Sergey Karyakin. So, dito, nagsanga na eh. Against Knight G6, Knight B2 ginawa niya dito. Okay? At ang game po ay nauwi sa draw. Okay? At meron namang tinira siya na Bishop B3. Yan. Against 2785. Bishop D7 naman ang ginawa. Nauwi rin po sa draw ang laban na to. Okay? So, ibig sabihin, Nakamura and Sergey Karyakin. Nung naglalaro pa nung araw si Sergey Karyakin. Ngayon po kasi napahinto si Sergey Karyakin, di ba? Magbuhat nung nagkaroon siya ng issue sa war between Russia and Ukraine. Okay, doon na ban si Sergey Karyakin sa FIDE. So medyo nakakalungkot kasi marami pong fans din si Sergey Karyakin na hanggang sa ngayon parang hindi na naglalaro si Sergey. No, sayang, isa rin po 'yun sa grabe, malakas din po talaga 'yon. Nakalaro na rin ng former World Championship challenger ni Magnus 'yun eh. Kaya ibang level din po 'yun kaso ngayon napatigil dahil nga po sa naging issue at tingin ko pinanindigan naman ni Karyakin na kung gusto nyong ban ako, ban. Yun ang pagkakaalam ko. Hindi ko lang alam kung ano updates, kung na-move, na ano na ba, na-wave na ba yung kanyang pagkakaban at kung nakapaglaro na ba siya. Pero wala eh. Kung maglalaro yun, tiyak na tiyak, balita sa buong mundo yun. Kaso wala eh. Wala pa tayong balita sa kanya. Okay, so sa madalas sa pagkakataon pala, ang Italian game ni Magnus Giocopiano, ito po ang na-experience niya. Okay? So, pwede nyo pong gayahin yung forma kung talagang loading nyo si Magnus. Ayan. So, yan naman ang common eh. Punta na tayo ngayon sa Sicilian ni Magnus. Ano ba madalas ginagawang approach ni Magnus sa Sicilian? Pinakamarami niya is Knight F3 with 376 games. Bihira lang yung Knight C3 niya, no? 39 games. So, na-try na rin. Yung C3 with 8 games, Sicilian Alapin, and Knight E2. Yan, yung medyo iba lang ang sequence pero halos pareho lang po yan sa Knight F3. Ayan, at dito tayo sa pinakamarami with 194 games, D6. At E6 niya ay 84 games at yung Knight C6 niya ay with 83 games. Okay, so yan pala ang madalas niyang maengkwentro, no? 1, 2, and then 3. Pero pinakamarami po yung D6. Sige, pag nag-D6, D4 niya talaga. Okay, ino-open Sicilian niya talaga, mga kamatsas. Pangalawang option niya yung Bishop B5, yung ginagawa lagi ni Wesley. So, paborito ni Wesley yan. Kung hindi siya mag-o-open Sicilian, Bishop B5, Rosolimo variation. Pero dito tayo sa open with D4 and C takes D4. Ayan, at pinakamarami niya is Knight takes D4. Ayan, tumira na rin siya ng Queen takes D4, yung tinatawag na pa Moscow variation, no? Pero bihira na po 'yan, mga kamatsas. Knight takes D4 talaga siya. And isa lang ang na-encounter niya dito. Knight F6, yan naman talaga, no? And Knight C3 at pinakamarami niyang na-encounter ay Sicilian Najdorf. Yan pala. Pangalawa yung Knight C6, classical Sicilian. At yung pangatlo na Dragon. Ayan, 9 games nga lang. Bihira na po ang tumitira ng Dragon eh. Kasi ang sabi nila sa top level, nabubugbog kasi napo-pawn storm sa king side eh. Kaya maraming natatakot to play G6. Dito tayo ngayon sa Sicilian Najdorf. At ayun, pinakamarami ni Magnus ay ang English attack variation, Bishop E3. Naku, may natatandaan ako, parang pareho sila ni Wesley So. Na Bishop E3 English attack. Ibig sabihin sa top level po talaga, ito mabenta yung English attack variation Bishop E3. Pangalawa kay Magnus, Bishop E2. Kung matatandaan nyo po nitong nakaraan, ang pangalawa ni Wesley So ay yung Adams variation, yung H3. Pangatlo lang ni Wesley itong Bishop E2 eh. Pero kay Magnus, Bishop E2 niya, pangalawa with 19 games at pangatlo naman sa kanya ang Adams variation, 8 games. H3.
Okay, at pang-apat sa kanya yung Rook G1, ayan na yung mga unusual, and A3 pang-lima, ayan, at Bishop G5 yung pinakamatandang variation, the oldest Najdorf. No, yan talaga unang-unang pinangbabangga sa Najdorf defense yung Bishop G5 variation. Pero 7 games lang together with A3 and Rook G1 variations mga kamatsas. Okay, ang pinakamarami talaga ay Bishop E3, tapos syempre theoretically E5 dumidiretso talaga yan para atakin yung knight, makatempo, and para ma-leave yung E6 mamaya maka Bishop E6 development. So yun po yung purpose ng E5. At Knight G4, ayan, na-encounter din niya with 8 games at meron din po siyang na-encounter na E6, no, pa Scheveningen variation. Ayan, so kung gusto niyo pong mas detalyado, mas malawak, mas scientific na pag-aaral sa opening part, yan po talaga ang specialty natin, no? Kayo ay very welcome to enroll sa ating opening studies. Ayan, meron po kong live every month. Tapos pinopost po namin sa GC, bukod na GC on ng Facebook group. At pagka kayo ay nag-enroll, pupunta kayo sa GC na yon, mapapanood nyo lahat ang iba't ibang klaseng uploaded videos. Plus, mayroon pa tayong monthly update opening studies. 2 hours po yon, naka-Zoom and via Facebook group, naka-live. So, samantalahin nyo po, very affordable ito mga kamatsas, may promo po kami. Okay, at mag-comment lang kayo sa Kamatsas Facebook page Messenger para i-assist kayo and po-forward lang kayo ng details para malaman nyo ng buo bago kayo mag-register. Okay po, mas scientific, kompleto with variations, lahat po psychological part tinuturo ko doon with my own experience din. Okay, so dito po pahapyaw lang to, no, inaalam lang natin yung mga ginagawa ni Magnus sa puti. So hindi pa po ito yung pinakakakumpletuhan. So dito tayo ngayon sa E5 at ang madalas palang ginagawa ni Magnus Knight F3. Ayan, ngayon ko lang nalaman to. Kasi ang main line talaga dito, Knight B3 pumupunta yan eh. Oh, pero halos dikit lang. 8 games versus 7 games yung Knight B3, 8 games yung Knight F3 mga kamatsas. So yan pala ang mas gusto ni Magnus dito. Mas type niya pala yan. Okay, and Bishop E7 yung may pinakamarami niyang na-encounter, and grabe sa Bishop E7, no, ang taas din ng average, 2,700. And may tumira sa kanya isa, Queen C7, pero medyo 2,500 lang, hindi ganun kalakasan. Ito talaga ginagawa dyan, Bishop E7. At ang purpose po ng Knight F3 para maka-Bishop to C4. Yan talaga purpose ng atras dyan. Bishop C4, tapos yung tipong may mga pressure sa F7. Okay, so ma-maintain ng diagonal dyan, may pressure, at para makontrol ang D5. Yan po yung mga elements na kailangang malaman kapag ang bishop dyan dinidevelop sa C4. Tapos, dalawa ang naengkwentro niya dito, okay, pero ito po yung madalas yung castling. So, meron na rin naengkwentro siya na sumalubong sa kanya, Bishop E6, pero masyadong maaga pa yon. So, castling talaga, and nagka-castling siya. Ayan, pero meron ding Queen D3 pa lang na i-try si Magnus doon, ano. So, dito Bishop E6 sinasalubong, at dito ay nagbi-Bishop B3 lang. Kasi po, no, kaunting kaalaman lang pag kinapture kasi yan, tipong double pawn ang black pero nagbibigay po ng extra power sa tore dahil syempre nabuksan yan kahit papaano. And yung E6, bagamat yan ay double pawn, nagpo-provide po yan ng essential control sa center mga kamatsas. So, very important to control the center, di ba? Control the center, control the game. Kaya, very basic na hindi dapat natin pabayaan pagdating sa opening studies ang control the center pa rin. Okay, so Bishop B3 tayo. Kaya hindi kinakain ni Magnus yan. Tapos, ang pinakamarami niyang naengkwentro ay Knight to C6. Okay, and then, ayan, dito na po, nagsanga-sanga na, no? Pero madalas niyang ginagawa dito is Queen E2. So, ano purpose ng Queen E2? Para ibakante ang D1 at ilalagay ang tore dyan, Rook A D1 o kaya Rook F D1 to control the D file, to pressure the D6 weak. And yung D5, weak din yan kahit papaano sa black. Okay? Kaya yung Queen E2 para sa akin po ay very nice positional move na ang purpose ay to develop and to pressure the D file. Tapos, isa lang po na encounter niya dito, Knight A5. Ayan. Ano purpose ng Knight A5? Para tagpasin yung bishop niya sa B3. At hindi bishop ang ipang-e-exchange dyan.
Okay, at isa lang ang ginawa niya dito sa 3 games, Rook FD1. And, pare-pareho yung tatlo, nagkasundo sa mga nakalaban nyo. At isa lang ang ginagawa ni Magnus. Okay, bago na naman sa akin to. Usually, ang alam natin mga kamatsas, di ba? Yung A, pinang-control or pinang-capture dyan para yung A, kasi nga po, di ba, may principle na yung pawn, kung mako-convert, papalapit dapat sa sentro. Laging papalapit sa sentro. Kaya kung mapapansin nyo, pag may kumakapture sa G3, laging pa ganun ang direction. Pa ganun lagi, di ba? Kasi papalapit ng papalapit sa sentro, mas lumalaki po yung value ng pawn na yun. Mas lumalayo sa sentro, lumiliit ang value ng pawn. O lagi niyo pong tatandaan yan. Ibig sabihin, nakakapagpahina sa kabuuan ng posisyon pag yung pawns lumalayo. Pero pag lumalapit yan, may karagdagang value yan. Contribution sa overall position. Nakakaganda, mga kamatsas. Nakakaganda ng kapalaran sa sitwasyon ng posisyon. Yan. Pero dito, ito ginawa ni Magnus. Pinalayo niya yung pawn sa sentro. Mas malayo yan. From C, naging B file yan. Pero, lagi nyo pong tatandaan, may exemption kasi may purpose dapat. May kapalit. No? Mga sacrifices, mga positional sacrifices, dapat may compensation, may kapalit. Ano kapalit? Ang gusto mangyari ni Magnus, yung tore niya, ilalagay niya sa C1. Yan. Okay, para magkaroon ng control dyan. At dalawa po ang na-encounter niya ditong tira. May tumira sa kanya ng Queen E8. Ayan, may nagsanga na yung tatlong nakalaro niya, no? At may tumira din sa kanya ng Knight D7. Ayan. Okay, sa akin pong opening studies, iniisa-isa ko yan, mga kamatsas. Dapat aware tayo dyan sa mga possibilities. No? Bukod sa aking experience and explanations, meron din po tayong referensya ng latest computer engine para ma-maximize natin ang bawat angulo, lahat ng pasikot-sikot, hindi tayo mabutasan hanggat maaari. Maintindihan natin and i-memorize natin para mai-apply natin, maganda. Diba? Kasi mahirap yung puro paliwanag lang tayo. Pagdating pala, pag kinumputer engine nyo pala, tagilid pala. So, walang sense sa pag-aaral kung may butas yon. So, kaya kailangan po makisabay tayo sa technology. Gamitin natin yung engine as reference para mas maging solid ang ating opening preparation or opening repertoire. Okay, balik tayo. Dito tayo sa Queen E8. Dalawa at isa lang ang ginawa niya sa dalawang tumira niyan sa kanya. Knight E1. At yung dalawang nakalaban niya dito, nagsanga na. May tumira, may nagtry ng Knight G4. Okay? At may tumira ng H6 sa kanya. Yan. Sa H6, naipanalo niya. Ang rating ng H6, 2617. Pero yung tumira sa kanya ng 2672, ng Knight G4, natalo siya. Natalo siya. Ayun. At sa referensya, sino tumalo sa kanya? Tingnan nga natin. Natalo siya kay Sergey Karyakin, mga kamatsas. Ayun, i-move ko lang to para at least makita nyo po, mga kamatsas. Ayun, no? Oh, kaya palang i-move para makita nyo yung kalaban. Sergey Karyakin, ayun. Yan. Okay, at yung tumira naman sa kanya na isa, sino yung tinalo niya? Ayun, si John Nan, 2617. Okay? Yan, maganda po talaga ang chess base kasi may referensya ka na sino ba nakalaban ni Magnus dito. So, pwede nyo rin i-double click yan para makita niyo yung game, paano niya naipanalo kay John Nan or paano naman siya natalo kay Sergey Karyakin noong 2006. Ayun. Okay, so balik po tayo sa opening book. Yan. At hanggang dito lang, mga kamatsas, no, sa Sicilian studies natin. So hanggang dito lang muna, mga kamatsas. Masyado nang matagal ang ating video, so abot kulang-kulang 30 minutes na. At sana po ay nag-enjoy kayo. So ang titingnan natin sa susunod siguro yung block ni Magnus at meron din po nag-request, Coach, ano naman yung mga opening ni Danil Dubov na ginagamit? Malalaman natin yan, madadiagnose natin ano ba yung mga openings ni Danil Dubov, gaano ba siya ka-agresibo, ano yung mga pet lines na pinipili niya para ma-convert niya ang game niya sa aggressive position. So yan po ang ating mga isusunod, no? At sana po, mga kamatsas, maparami natin ang views nito kasi yung kay Wesley So Contebius medyo kaunti yung nagkaka-interest kaya medyo syempre apektado rin ako, baka mamaya marami ayaw. Kapag ayaw po, pero marami rin naman po akong nababasang komento na gustong-gusto nila yung ganitong opening studies. Pero sana lambing lang, masapatan naman ang number of views. Yun na lang kasi ang bawi ko dito, mga kamatsas
Okay, at ang ads po na mag-run, paran nyo lang po hanggang dulo. Malaking tulong na po yan sa ating YouTube channel. So give and take lang tayo mga kamatyas. Isi-share ko po sa inyo yung mga dapat i-share. So lambing lang po. Ibalik nyo lang ng number of views and nood po kayo ng ads kahit isang run lang. Thank you so much po mga kamatyas. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang opening studies.